Kamusta? Ako yung nagbabalik para sa isa na namang Itulay live session. Tayo ay nasa panghuling bahagi ng ating second quarter at tayo ay tutungo na sa third quarter sa susunod na linggo. Pero bago ang lahat, magkaroon muna tayo ng ating panghuling diskusyon or panghuling discussion patungkol sa nilalaman ng quarter 8. Muli, ako gusto ko kayong i-welcome sa ating live Itulay session dito sa Araling Panlipunan 10. Okay? So, nagkaroon tayo ng health break kayo ng 3 linggo. Natutuwa akong makita kayong muli na aktibo at willing to participate sa ating Thursday habit sa AP10. Okay, muli, ako si Tutor Leia mula sa Schools Division Office of Olongapo City, particularly from Olongapo City National High School. Okay. Gusto muna nating i-welcome ang ating mga online duties. Okay, sila Rainiel Manabat, Ron Joshua, Enrico, Pauline Joy, Maria Janelle, Mary Rose, Johnny, ang ating mga early birds, ang ating mga early attendees ng ating tutorial this afternoon. Okay, so bago ang lahat, kapag may hard work tayo, nagpi-pay off yan, di ba? Kapag ikaw ay nagpapakita ng effort, ng willingness to learn, ng iyong active participation, lahat tayo nabibigyan yan ng consideration at nabibigyan yan ng pagkilala. Kung kaya naman, at this juncture, gusto kong i-share sa inyo ang mapalad na estudyanteng napili ni Tutor Edwin at ni Tutor Leia na nagpamalas ng kanyang aktibong partisipasyon mula week 1 hanggang ngayon. Sana nandito siya, makasama natin siya, no? At ang kanyang pagbibigay ng insights at karagdagang mga sagot at impormasyon sa tuwing meron tayong diskusyon. Okay, moving forward for our award and recognition at the count of 1, 5, 4, 3, 2, and 1. Taran! Virtual clap for our awardee for this afternoon. Siya ay si Kiana Temp Nuevo mula sa Antipolo National High School from the Schools Division Office of Camarines Sur. So virtual clap, bigyan naman natin ng ating clap at pusuan naman natin si Kiana dahil sa kanyang ipinamalas, natatanging ipinakitang partisipasyon. Okay, for being an excellent duty awardee for second quarter, school year 2021-2022, given this 17th day of February 2022 via StreamYard. Okay? Sign po yan ng aking program head, Sir Patrick Tadeo. Siyempre, ang aming project lead, si Sir Madge Misal. Andyan din si Sir Mark C. and si Sir Manansala. Si Kiana, ipa-private chat kita para ibigay ko sa iyo ang copy ng iyong certificate of recognition. Okay? So, are you ready to move forward? Kung handa na kayo, handa na rin ako. At dahil dyan, okay, so kahit tayo ay nasa week 8, ito ay magkakaroon pa rin tayo ng pagkakataon na balikan ang mga terminolohiya, ang mga konsepto, ang mga ideya na sinaklaw ng week 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Kung kaya't bagamat ito ay isang pagpapatuloy ng diskusyon, ito rin ay maituturing natin bilang isang review or pagbabalik-aral na makakatulong sa inyo dahil sa inyong upcoming second quarter examination, no? Okay, so let us go. Okay, ihanda na natin ang ating SLM. Siyempre, ang ating panulat at papel, ganun din ang ating sulatang papel at ang ating quiz notebook. Dahil ang ating MELF ay naipapahayag ang saloobin tungkol sa epekto ng globalisasyon. Okay? Meron tayong mga espesipikong layunin na ipahahayag ang inyong mga saloobin tungkol sa epekto ng migrasyon dulot ng globalisasyon. At ikalawa, nasusuri natin ang saloobin ninyo, nating lahat, tungkol sa epekto ng migrasyon dulot pa rin ng globalisasyon. Hello, Kiana. Ayan, nakita ko na siya. 10 Amethyst watching here from Antipolo National High School. Hello to our tutor awardee this quarter. Same goes to Dariel, Joanna, and Princess. Okay, balikan natin.
Okay, meron akong tanong dito, tatlong mahalagang katanungan. May dahilan ba para pangambahan natin ang konteksto or ideya ng globalisasyon? Pangalawang tanong, inaasahan niyo ba, na mapapaunlad ng globalisasyon ang inyong buhay? At panghuli, pero pinakaimportanteng katanungan, nabibigyan ba tayo ng dahilan para maging optimistiko? Pag narinig niyo yung optimistiko, positive, no, positibong pananaw hinggil sa hinaharap dahil sa globalisasyon. 'Di ba, yung tanong medyo mabigat, medyo nagbibigay siya ng interest, napupukaw ang ating interest, no? So, para sagutin natin yan, punta tayo sa susunod na slide. Okay, masakit ang mapag-iwanan or maiwan sa ere, 'di ba? Relate kayo diyan. Kung kaya't importante para sa isang bansa na ang mga leader natin ay may kakayahang sumali or maging bahagi ng mga pamantayang international na kung saan ito ang basehan para hindi mapag-iwanan ang mga migrante or yung mga migrant worker, mga manggagawa sa ibang bansa. Kaya tara, samahan niyo ako pag-aralan natin ang mga pamantayang ito. Hello, Heavenly Heart, Cleos, Marion, and John. Okay, so pag-angkop sa pamantayang international. Alam natin na patuloy na umuunlad ang globalisasyon, hindi natin ito maihihiwalay sa ating sistema. Kumbaga sa madaling salita, ito ay trending ngayon, no? Kaya para hindi tayo mapag-iwanan o makaramdam ng pangamba or takot, no? Kinakailangang sumali ang bansang Pilipinas sa iba't ibang samahang international upang hindi naman tayo mapag-iwanan at mapangalagaan tayo. Okay, so narito ang ating mga pamantayang international. So, uunahin natin yung dalawang international na pamantayan o inisyatibo na kung saan naging bahagi tayo. Tinatawag natin yan na Bologna Accord. Bakit Bologna? Malalaman natin mamaya. Okay? So, andyan din ang Washington Accord at ang nag-iisang inisyatibong domestic or yung inisyatibong nagmula sa Pilipinas ay yung tinatawag nating K-12 Basic Education. Okay, marahil kayo ay may malalim na pag-unawa sa K-12, pero sa naunang dalawang inisyatibo, papalalimin natin yan sa pamamagitan ng pagtungo sa susunod na bahagi. Okay, so, ang Bologna Accord ay hango sa pangalan ng University of Bologna sa Italy, kung saan nilagdaan ng ministro ng edukasyon ang isang kasunduan na naglalayong iakma ang curriculum. Tama, Rainiel, no? So, tinatanong ng ating tuti na si Rainiel kung galing ba sa Europe. Tumpak, ito ay nilagdaan sa kontinente ng Europe, particular sa Italia, named after Bologna, which is a place in Italy, no? So, iakma ang curriculum. Pag narinig nyo, my dear online learners, ang salitang curriculum, ito ay tumutukoy doon sa mga aralin or mga subject na inaaral ng isang individual mula elementarya hanggang junior high school hanggang senior high school, ganun din sa collegiate or tertiary curriculum or tertiary level ng bawat bansa. Okay? So, para mas madali silang matanggap sa mga bansang nakalagda dito, kung sila man ay nagnanais na lumipat doon, no? So, kinakailangan kasi na akma ang ating pinag-aaralan or ang ating curriculum doon sa bansa na pupuntahan natin, nang sa ganun, ang ating mga migrant labor or mga manggagawa na pumupunta sa ibang bansa ay hindi mahihirapan or magkakaroon ng oportunidad at mas madaling access para sila ay mabigyan ng trabaho o yung trabahong nais nilang maging bahagi sila ay mas madaling na mapapasa kamay nila. Okay? So, yun ang Bologna Accord.
Okay, ang Washington Accord, kung ang Bologna nagmula sa Europa, ito naman ay nilagdaan natural sa Estados Unidos because it was signed in Washington, which is one of these states in the US, na kung saan ang focus naman nito ay doon sa mga Pilipino o mga individual na nagmula sa Pilipinas na nagtapos ng kursong engineering, no? So ito ay international na kasunduan ng mga accrediting agencies na naglalayong iayon ang curriculum ng engineering degree programs sa iba't ibang kasaping bansa. Sa makatuwid, ang engineering graduate sa Pilipinas ay hindi itinuturing na engineer sa mga bansang nabanggit. Kaya maraming Pilipinong professional sa ibang bansa ang hindi nakakakuha ng trabaho na akma sa kanilang tinapos. Okay, dito, lalo na dito, marami akong nakikita. Halimbawa, si Aliana, si Kurt Sander, si Chris Lawrence, balak nilang kumuha ng engineering, civil, electrical, electronics communication, chemical engineering, sanitary engineering, so sanitation engineering rather. So lahat ng curriculum na akma sa College of Engineering ay dapat naaayon doon sa international standard na tinatawag natin. Kasi kung hindi ganon, ang downside niyan, they still need to study on that particular country, no? Yung kanilang, the country of their choice. Kinakailangan nilang kumuha ng another year or another or couple of years to finish their studies, no? Particularly sa engineering. Kaya importanteng accredited ang ating curriculum, lalo na kung nais natin pumunta or magpadala ng ating mga labor workers or labor force sa mga bansa na sa ibang bansa, katulad ng Europa, North America, and many others. Okay, next one. Ang tanong ko dito, type in sa ating comment box, bakit kaya siya tinawag na K to 12? Bakit hindi K to 10? Bakit hindi K to 5? No? So, free to type in your comments sa ating comment box, no? Bakit siya tinawag na K to 12? At habang naghihintay si Tutor Leia ng inyong pangmalakasang sagot, explain ko siya, no? So, ang K to 12, naglalayong iakma ang sistema ng edukasyon sa ibang bansa. If I'm not mistaken, dati, ang Pilipinas ay dalawa na lang tayong may 10-year basic education. No? So, napag-iiwanan talaga tayo. Kung kaya during the time of former President Benigno Simeon Aquino, no? So, isinakatuparan niya ang K-12 na kung saan kayo ay bahagi na niyan, no? So, may sumagot si Priyan Banania. Sabi niya, from kinder to grade 12. Very good, Priyan, no? So, K-12 kasi from being 10, it's now 12 years. Kaya, from kinder to grade 12. Very good, Priyan, no? So, sinasabi dito na ang reforma na ito ay maiaangat ang mababang kalidad ng edukasyon sa bansa at matutugunan ang suliranin sa kawalan ng trabaho sa ibang bansa. No? So, ganun din yung sagot ni Rainiel. K-12 po kasi idinagdag po ang 2 taon sa dating 10 taon, elementary and high school. Correct, Rainiel, no? Ang high school natin ngayon, junior high and senior high school. 4 plus 2, 6 plus another 6 from elementary, so it becomes 12. Very good, no? So, malaki ang naitutulong ng K to 12 sa ating educational background at malaki rin ang maitutulong nito para tayo ay magkaroon ng mas malaking tsansa or oportunidad para kumbaga may panlaban tayo doon sa bala ng mga dayuhang bansa, no? Ulitin ko, ang curriculum ay set of subject na dapat ay meron tayo na kung saan ito ay akma sa international standard, kung saan hindi tayo mapag-iiwanan at hindi tayo makakaranas ng pagdiskrimina dahil sa kakulangan natin sa kalidad ng edukasyon. Okay, ganun din ang sagot ni Ashley at ni Jonard. So, very good responses. Now, ang pinag-uusapan natin ay ang pagpunta ng maraming migranteng manggagawa
katulad ng mga Filipino migrant workers sa ibang bansa. No? So, sa pagkakataong ito, alamin natin anong particular na subcontinent or kontinente, huwag tayo lalayo sa Asia, ang pinuntahan ng maraming migrant worker dati. So, narito ang gawain natin, pagsusuri sa kaso. Ang panuto natin, my dear online learner, sana nakatutok tayo, which I know you are. Suriin ang sumusunod na artikulo, sagutin ang mga pamprosesong tanong matapos itong basahin. Pero dahil tayo ay mahilig sa short but quality na mga uri ng teksto, sinimplify siya ni Tutor Link. No? So, ang yan ay ano kayang map or blank map? Bibigyan ko kayo ng clue. Yan ang tinatawag na oil kingdom sa Asia. While you are typing your comments sa ating comment box, ulitin ko ang tanong, anong lugar yan sa Asia or anong subcontinent, no? Bibigyan ko kayo ng choices. Kanluran, Silangan, Hilaga, Timog, or Central Asia, no? Ano kaya yan? Okay, habang naghihintay tayo ng sagot, bibigyan ko kayo ng unang example. Anong letter S kaya yan? Syria. Okay? So, habang naghihintay ako ng sagot, anong kayang lugar yan? West, North, South, East, or Central Asia? Okay, another clue. At Silangang Asia, sabi ni Rainiel. Okay? Apelido to ni Michael. Jordan. Okay, sige. Let your responses flow, no? Habang nagdi-discuss tayo mamaya, babalikan natin yan. So, another. Letter I. Iraq. Okay? So, pag may Iraq, may ka-partner yan lagi, diba? So, nandyan ang Iran. At, ang pinakamaraming imbak, tinatawag natin, Saudi Arabia. Okay, may sumagot dito. Sabi ni Rainiel, Silangang Asia. Sabi ni Frian, Banania, Kanluran. Yes, tama ka, Jonard. Paulita, Yemen. Yemen, is it a part of West Asia? Okay, sabi ni Johnny Rose Rios, West Asia. Okay, Rainiel Malabat, Kanluran. Dariel Arizala, Western Asia or Kanlurang Asia, which is definitely correct. Yan ay Kanlurang Asia or West Asia. Okay? At yan ang ilan sa mga bansa na talagang rich sa pag-export or meron silang oil depot na tinatawag. Okay, alam natin, in 1973, ang migrasyon, alam natin yan, yung pagpunta ng ibang mga tao sa ibang bansa, ang mga manggagawa mula sa iba't ibang bansa ng Asia patungong gitnang silangan, particularly Middle East or gitnang silangan or West Asia, meron silang similarity or in other words, politically speaking, they are the same. Okay? So, nagkaroon sila ng mabilis na pag-unlad. In 1985, ang sektor ng construction ay talagang nag-boom. In other words, because of their oil depot, marami silang mga naging construction sites and marami silang naging negosyo na kung saan it has something to do with different constructions, no? So, maraming mga manggagawa ang pumunta doon, particularly male, no? Kasi as we all know, sector ng construction is a masculine job. Engineer, yes, there are female engineers, pero kadalasan, kalalaki. No? So, laborer, parang wala naman yatang babaeng laborer, especially in 1985, no? But there was an incident na kung bakit natigil ang sektor ng construction sa West Asia. Yun yung tinatawag nating digmaan sa Gulf or Gulf War. Na kung saan, syempre, pag may armed conflict, expected yan, mayroong closure ng mga negosyo. And that actually marked the migration of laborers or migrant workers sa West Asia, particularly in 1985. Pero nakabangon pa rin sila.
dahil nagkaroon ng tinatawag nating feminisasyon or feminisasyon ng mga manggagawa from the word feminine. Ano kayang gender sa tingin nyo? Type in sa ating comment box. Ang pinag-uusapan natin when we talk about feminism of the labor force. Is it letter M or is it letter F? Ano kaya yung letter F na yun? No? Very good, Jonard. Babae. Mga babae or feminine, sabi ni Rainiel, no? Very active si Priyan, female. Very good, no? So, nagkaroon ng pagtawid mula sa pagiging masculine ng labor force, siya ay naging feminine, no? Pumasok diyan ang mga nurses, ang mga medical laborers, no? Ang mga office work, ang desktop works, pumasok lahat yan, no? So, ganun pa rin. Punta pa rin yung mga manggagawa natin doon. So, natanggal ang construction, napalitan ng feminism of labor force, so pumunta pa rin sila doon. Pero, hindi naman lahat, sabi nga ni Bon Jovi sa kanta niya, it's not all bed of roses. Sometimes, it is a bed of nails. No? So, makikita natin na may mga bagay na maaring hindi naman kanais-nais na nangyayari, particularly sa female. Nariyan yan? Pagkakaiba ng kinalakihang kultura. Okay? Na kung saan, kadalasan, ang naaapektuhan dyan ay yung tinatawag nating mga, what do you call this? Naaapektuhan ang kanilang kultura because we have different culture. Ang mga kababaihan ay kadalasang nabibiktima ng karahasan, abuse and violence. Nandiyan ang sexual abuse and sexual violence because of the difference in our culture. Okay? So, kawalan ng karapatan. Ano-ano kaya yan, Tutor Lay, no? So, minsan sila ay nagiging bahagi ng illegal na aktibidad, okay, sa pamamagitan ng sila ay kinakalakal, no? Lalo na yung mga domestic helper, magtatrabaho ka sa isang pamilya, pero magtatrabaho ka pa rin sa kabilang pamilya. Pero, ang babayaran ay yung nagbenta sa'yo na original na employer mo. So, pagod ang iyong katawan, pagod ang iyong isipan, pagod ka as in, pero kinakailangan mo pang mag-render ng another service sa another household, and that really happens, no? So, totoo ito, kawalan ng kalayaang hawakan ang sariling pasaporte. If I'm not mistaken, ang tawag nila doon ay ikama in Arabic term. You can search that later. No, that is the term. I repeat, ikama, na kung saan kapag yun ay nawala, medyo malaking problema. And that really happens. That really happens. Kaya nga, ang pakikipagsapalaran abroad, no, ay may dalawang mukha. Kikita ka, you can help the economy at one point, but on the other side of the coin, you can become a victim of different abuses and violence. Kaya laging pinapaalala, di ba, ng mga nakaraang discussion natin, importante na legal. Legal ang papeles, legal ang pagngingibang bayan mo, kasi kung sakaling hindi, magkakaroon tayo ng malaking problema. So I'd like to acknowledge my home school, no? Salamat sa mga nagsusupport, Justin Aquino from SPA, Sam Cantilier, also from SPA, and Campis from Glass Opera, particularly SPJ. So, yaan ang naging anyo or bracket ng pagpunta ng mga migranteng Pilipino, particularly sa Kanlurang Asya, starting 1973 up to now. Okay, let's move forward. Dito naman, ang kailangan ko dito, totoong sagot, yung sagot na talagang galing sa puso. Kasi kinakailangan masuri natin yung saloobin ninyo eh. So, pagyamanin natin yung nalaman nyo na kanina. So, ilagay ang inyong mga maikli, ngunit makabuluhan na kasagutan sa ating chat box. Unang tanong, bakit sa kabila ng mga nararanasang pang-aabuso ng mga manggagawa ay gusto pa rin nilang magtrabaho sa ibang bansa, particularly sa Kanlurang Asya? And number 2, paano tinutugunan ng pamahalaan ang pang-aabusong nararanasan
ng mga manggagawa sa ibang bansa. Okay, do not forget to type in the item number para at least makita ni Tutor Lay at lahat ng nanonood sa atin ngayong hapon ang inyong mga saloobin bilang mga mag-aaral ng AP10. While I am waiting for your responses, huwag kayong mahiya mag-type in na. Kinakailangan ma-express natin yung ating mga saloobin, no? While I'm waiting for your responses, sana i-share ninyo ang ating link sa inyong mga kapwa mag-aaral, sa inyong mga teachers, sa inyong mga family members, sa inyong mga dabarkads, no? Para at least mas malaki-laki or mas malayo-layo ang pwedeng maabot ng ino-offer ng DepEd, ng E2Live, na free tutorial sa AP10, no? And syempre, huwag niyo rin kalimutan i-like at i-heart, react ang ating mga social media pages para kayo ay updated all the time. So, may sumagot si Rino Manabat para po magkaroon ng sigurado at magandang kinabukasan ang kanilang iniwang pamilya sa kabila ng pang-aabuso sa kanila. Medyo mabigat sa damdamin, pero totoo yan, no? Kasi ang mga Pilipino, you know what, Filipino culture, meron tayong big heart for our family. Matiisin tayo, mahaba ang pisi natin, at kaya natin yung tagalan. Anuman ang hirap, as long as for the family. And that is one Filipino culture na ipinagmamalaki ko bilang isang Pilipino. Matiisin talaga tayo kahit na anong hirap ng trabaho. Okay, another responses? Okay, huwag kayong mahiyang pwede rin sumagot sa number 2. Sabi ulit ni Rainiel, tinutulungan po ng pamahalaan ang mga manggagawang Pilipino sa mga dayuhang bansa sa pamamagitan po ng mga programa at batas para po sa kanila. You got it correctly, Rainiel. Yun yung key, two key, important key terms. Okay? Programa at batas. No? So, importante kasi na meron tayong mga existing program and laws para sa ating mga manggagawa sa abroad or mga migranteng manggagawa, no? Kasi without it, medyo mahihirapan. Andyan ang BFA, nandyan ang OWA, ang Overseas Filipino Workers and Welfare Administration. So, nandyan yung mga yan para tayo ay tulungan para ang mga migranteng Pilipino ay magabayan ng wasto at tama para hindi sila naaabuso sa dayuhang bansa. Because it's hard to be physically separated from your home country. No? Dayuhan yan bagong lipunan, bagong mga mukha. So, importante na meron silang, merong ahensyang yayakap sa kanila despite the physical distance that they are into. No? So, siguro mamaya meron pang mga sasagot dyan. So, habang suriin pa natin, habang sinusuri pa rin natin, sabi ni Kiana, ang ating awardee, dahil po sa kahirapan ay kailangan nilang makipagsapalaran kahit na inaabuso sila. Tama, no? So, poverty-stricken society ang ilang bahagi ng Pilipinas, and because of that, they have no choice but to go abroad. No, ang pangingibang bansa ang natatanging paraan para sila ay makaahon sa tinatawag nating poverty-stricken society. May humahabol si Joanna Aceron. Hello, Joanna. May kinalaman sa sahod naman, no? So, tiyak na mas malaki daw ang sweldo pag nasa ibang bansa at tiyak na makakatulong sa pamumuhay ng kanilang pamilya. Sabi na nga nila, on the other side of the world, it is greener. The pasture is greener compared to what we live in. No? So, importante yan. Ganon din si Daria. Sa number 2, ito ang sagot niya, natutulungan ng mga pamahalaan ang makatanggap ang mga manggagawa. Okay? Okay. Very good, no? So, ang gaganda ng sagot natin. Very good sa mga responses. Okay, let's move on. Alright. So,
bilang pagsusog doon sa ating mga umaatikobong talakayan or diskusyon, 'no. So, napakaganda ng palitan natin ng discussion. Basahin natin 'to, 'no. Pagnilayan, ibig sabihin ng pagnilayan mag-reflect tayo, okay? So, hango ito sa, retrieved from, banderaempire.net on June 28, 2020. So, Pinay na ginahasa sa Saudi Arabia, pumanaw na. So, kuhanin na lang natin yung importanteng part. Siya ay nagngangalang Irma Ebloy, 35 years old. So, pinaniniwalaang siya ay naging biktima ng panggagahasa sa Riyadh. Siya ay na-hospital at sa kasamaang palad, siya ay hindi tumagal at siya ay pumanaw na. Okay. So, sabi nga ni Rainiel kanina, sabi nga ng ating mga online learner kanina, ang abuse at ang violence ay hindi natin maihihiwalay sa totoong pangyayari na nagaganap sa kasalukuyan. So, isa itong halimbawa na yun ay hindi isang haka-haka, yun ay hindi isang kwento, datapwat ito ay realidad na kahit gusto nating tanggalin sa sistema natin ay patuloy at magpapatuloy sa hinaharap, lalong-lalo na kung ito ay mapapabayaan at hindi magagabayan ng tama. Okay. So, punta tayo sa pamprosesong ta. Muli, hinihingi ni Tutor Lay ang inyong totoo, tapat na saloobin at pananaw bilang mag-aaral o bilang mga Pilipino or bilang mga anak ng manggagawang migrante kung meron man sa inyo, no? Your parents are working abroad, so mas maganda kasi mas genuine ang inyong kasagutan. So, type in sa comment box. Do not forget to write the number. Bilang isang Pilipino, ano ang iyong nararamdaman sa sinapit ni Edloy? At number 2, sa naging karanasan ni Edloy, ano ang bagay ang dapat isaalang-alang na gawin upang maiwasan ang maraming migranteng Pilipino ang sinapit? Okay. Hello, Angelica Vivar. Hello sa mga Santa Lucia High School learners. Ayan. Hello po, Resting Antonio, Diamantina National High School. Bilang isang Pilipino, ako bilang isang babae, masakit sa akin yon. At mas masakit bilang isang Pilipino, unang-una, kapalit ng pagtatrabaho sa ibang bansa, pang-aabuso, parang hindi siya kailigaligaya, no? Sa damdamin. No? So, kayo naman, gusto ko kayong tanungin. Pwedeng smiley ang ilagay ninyo, pwedeng emoji na umiiyak, pwedeng broken heart, pwedeng explanation. So, talagang ano tayo dito, no? Masaya lang tayo at saka okay lang tayo. Sabi ni Rainiel Manabat, nakaramdam po ako ng pagkalungkot at pagkaawa sa naaabusong manggagawa. Very good, no? The emotionally draining, no? Yung emotional appeal na tinatawag kapag may ganyang mga balita ay talagang ang emotional appeal niya nag-uumapaw to the highest level, no? Kaya nga sabi ni Rainiel, nakaramdam po ako ng pagkalungkot at pagkaawa. It's not very good dahil nakasagot ka. Pero hindi siya very good dahil wag na sana tayo makaranas ng ganyan, no? How about number 2? Ano-ano mga bagay ang dapat na isa-isip, isa-puso ng mga migranteng Pilipino or migrant worker upang hindi maranasan yung sinapit? Jan Lloyd Antonio Pasyon, hello sa iyo dyan, no? So ano kaya? O ako ang maipapayo ko dyan halimbawa, unang-una kinakailangan ang papeles maayos, legal, dumaan sa tamang proseso, no? Kinakailangan sila ay mapagmatsyag, mapanuri, number 1, no? Malakas ang pakiramdam para makaiwas, yung ano ba, yung kayang pangalagaan yung sarili. Alam kung kinakailangan, kung kailan na sa banta ng pang-aabuso. Sabi ni Joanna Aceron, nalungkot ako, Tutor Lee, sapagkat nais lang niya mabigyan ng kanyang pamilya ng magandang buhay, pero gano'n ang sinabi. Sabi ni Rainiel sa number 2, makipag-ugnayan po sa mga ehensya ng pamahalaan upang mabigyan po sila ng proteksyon at seguridad. Again, the key term, makipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan
abroad and in the Philippines. Pag nasa ibang bansa kasi, abroad, so nandiyan ang embahada ng Pilipinas or the Philippine Embassy, wherever you are abroad, no? Para at least masusuportahan ka or pwede kang back-upan, no? So, importante yung open line of communication, no? Okay, sabi ni Shanley Toledo, tama, ahensya and agency. Sabi ni Kiana sa number 1, pagkaawa sa mga Pilipino migrante. So, ulitin natin, ang emotional degree, ang emotional appeal ay nagdudulot ng emotional drainage or emotionally draining, yung mga ganyan. At higit sa lahat, sa number 2, importante ang pakikipag-ugnayan sa ahensya, lalong-lalo na sa embahada ng mga bansang pinagtatrabahuhan ng mga migrant worker, no? Para makaiwas tayo sa mga hindi natin nanaisin, nasasapitan na lang. Okay, ito ay bilang tulong sa ating mga nalalapit na examination. Marahil ang ilan sa mga ito ay lalabas sa inyong mga exam. So, simulan na natin. Do not forget to write the number and type in the letter of your choice para at least ma-recognize natin. Okay, unang tanong. Alin sa mga sumusunod ang naging dahilan ng pagtaas ng ekonomiya sa gitnang silangan na siyang dahilan sa pagtaas ng pandarayuhang pagtatrabaho sa rehiyon noong 1973? Is it A, B, C, or D? Okay. 5, 4, 3, 2, and 1. Ayan. Hintayin ni Tutor Leia ang mga sagot. Okay. Ayan. So, pakita natin. B, pag-unlad at pagtaas ng presyo ng langis. Hey, tama si Jeffrey Domingo. It's letter B. So, tama rin yung sagot ni Jeffrey, no? Sa kanyang analysis or saloobin. Protection. Okay. Let's move on to number 2. Ang sumusunod ay naging kondisyon ng mga migranteng manggagawa, Pilipino man o ibang lahing Asyano na nasa Arab nation. Maliban sa isa. What number is this, no? For number 2. Ano kayang sagot dyan? Maliban sa isa. Do not forget to type in the item number. Alright, let us check. Sabi ni Rainiel, is it A? Okay. Alright. So, itinuturing silang mga pangunahing manggagawa ng kanilang employer, no? So, lahat yan ay nararanasan maliban sa letter D. Correct si Jonard Paulite, no? Kasi sa abroad, kino-consider tayo bilang second level professional. Alam naman natin yan sa mga nakaraang discussion natin na talakay natin. Rian, correct? Joanna, correct. Okay, let's move on to number 3. Kung ihahambing noon, ang Pilipinas ay may maikling basic education, kaya itinuturing na second-class professionals ang karamihan. Ngayon naman, anong reforma ng sistema ng edukasyon noong 2010? Ang tinatawag na number 3, 5, 4, 3, 2, and 1. Alam natin lahat yan. For number 3, it's letter B. Okay, ranking 1 in our comment box is Raynel Manabat Vera again, followed by Johnny Rose Rios with letter B. Very good online tuties, no? And Ashley. Okay, let's move on to number 4. Noong 1985, pansamantalang itinigil ang konstruksyon. Ngunit, muli na namang bumalik ang sektor ng serbisyo. Sila ay kinakailangan ng mga lokal na manggagawa, nurse at iba pang manggagawa. Anong kasarian or gender ang ipinadala doon or ang pumunta doon ng sobrang sabay-sabay? Okay, for number 4, what letter is this? A girl, kabataan, kalalakihan, or the member of the LGBTQ+. At ang sumagot ay, okay, rank 1 na naman si Rainiel, Johnny, and Priyan with letter A. Very good, guys, Kiana. Down to our last
Fact item, noong 2013, nagmula sa Asya ang pinakamalaking bilang ng mga imigrante na lumabas sa kanlurang Asya. Ano ang mahihinuha mo rito? Is it A, B, C, or D? Medyo mahaba ang mga choices. Nevertheless, importante yan. Malay nyo, lumabas sa exam niya. So, alamin natin. Letter C, kakaunti ang oportunidad na makukuha ng mga Asyano sa kanilang bansa. Muli sasabihin natin, hindi masama ang mga ibang bansa, lalong-lalo na sa kultura natin na talagang mahal natin ang ating mga pamilya. So, aminin natin na ang opportunity ay mahigpit na kalaban. When opportunity knocks, kaya natin iwanan lahat alang-alang sa pamilya. So, sa mga nakasagot ng letter C sa number 5, very good. So, let me know, anong mga score ninyo, no? So, type it. Is it 5, 4, 3, 2, and 1? Those who got 5, 2 thumbs up. Those who got 4, very good. Those who got 3, okay lang yan. 2 and 1, there's more room for improvement. So, keep joining us every Thursday para maka-perfect 5 na tayo. Rainiel got 3, you know? So, okay lang yan, Rainiel. No problem. Alright. So, habang hinihintay ko ang ating mga score, ayan, for comment and suggestion, you can now scan our QR code for free. Ganyan kami kalupit, no? For free. Alright. So, flex ko lang ang ating mga online tutors, no? Yan kami. Particularly yung nasa kanan, Thursday tutors. Okay, maraming salamat po. Huwag kayong aalis kasi susunod na ang ating mga tutors sa senior high school, tutors Eric and tutor Jocelyn. So, sa mga nakakuha ng ating mga pangmalupitang score, congratulations! Maraming salamat po, Tutor Leah. See you next quarter ko. Yes, I'll see you next quarter. Third quarter, I promise you that it will be more engaging, more exciting. Kaya do not forget to like and to join our session every Friday. Once again, this is me, Tutor Lay, dito sa Tambayang Iskopil. Nagsasabi ako na ikaw, siya, ako, tayong lahat ay pawang mga Pilipino, sabay-sabay na papandayin ang diwa maka-Diyos, makabansa, makakalikasan, at makatao. Muli, maraming salamat, Kiana. I-chat mo ako, I'll give your certificate, e-certificate. Bye and thank you guys. Maraming salamat. Until then, bye-bye.